kamusta guys? It's Scooter ni Vic. At sa video na to, i-review natin ang bagong labas or bagong version ng Honda Giorno Plus 2026. So pag-uusapan natin yung kanyang specs and features. Pag-uusapan din natin yung kanyang riding experience, pros and cons, good and bad, issues na meron dito. Itong Giorno na to ay Giorno Plus and ito yung CBS version, combi brake. And also mahirap pa rin makahanap ng stocks. Siguro mga iyang months pa bago magkaroon talaga ng maraming stocks ng Giorno na to. Ang presyo nito ngayon is 103,000 pesos. At simulan na natin ang pag-review sa bagong scooter na to. Let's go! Okay, so bago tayo mag-quick test ride, pakita ko muna sa inyo yung specs and features. Basically, merong tatlong bagong kulay, yung blue, green, and yung yellow. Itong Jubilee White na to, isa ito sa first color. And ang pinagbago lang na ito sa unang version na nilabas is itong kanyang parang badge dito. Naging black na siya. And also, dito sa may panel gauge, black na rin yung kanyang frame. So basically, yun lang naman. And yung color at yung presyo niya, parang nag-up ng 1,200 pesos. Dito sa likod niya, LED ito. Itong tail lights niya. Yung kanyang signal lights, halogen yan. LED ito, then halogen din. Same lang yan. Ang gulong nito guys, 100 by 90 na 12 inches. Parehas sila, harap-likod. Kaya expected na natin na stable sila sa daan. Hindi maliksi to, hindi makulit. Pero maganda to pag sa mga high speed na pag nag-highway kayo, expect na mas stable siya. And also, nakikita nyo yung floorboard niya, no? Malapad yung floorboard nito, pero meron siyang awang dito, hindi siya flat. So okay din naman ito para nakaseparate yung kanyang footrest. Naka-liquid cooled pala to guys. Ito yung kanyang radiator. Andito yung kanyang reservoir sa loob ng kanyang U-box. So mas maganda to para easy access. Madaling ma-check kung mababa na yung coolant. Makita natin dito sa kanyang U-box. Napakalaki na ito guys. 36 or 30 plus liters ang size ng kanyang U-box. So kasya ang dalawang 3/4 na helmet. So kahit large pa yan, kasyang-kasya dito. Yan, kita niyo naman, sobrang lapad. O, diba? Ito pa rin yung blueprint ng old Giorno kasi meron kaming 90s Giorno before. So parehas din, mataba yung kanyang puwet. Side mirror, same pa rin. And then bilog yung kanyang headlights. Ang ground clearance pala na ito guys is 155 millimeters. Saktong-sakto na to para sa mga bahay na lugar. Maganda yan kasi mataas. Tapos yung seat height nito is 780 millimeters. So para sa mga hindi ganun katangkad na riders, let's say nasa 5'5 and below kayo, titingkayad talaga kayo dito sa Giorno Plus na to. Ako nga, 5'10 ang height ko pero tumitingkayad pa rin ako dito. Expect nyo na yon na hindi siya comfortable pag naka-stop kayo. Pero as usual, sanayan na lang din. So, right? Ang kanyang fuel capacity nasa 5.4 liters. And ito makikita nyo bakit may awang dito. Ito kasi yung isa sa common issue ng Giorno pagdating sa kanyang gas cap. Tingnan nyo, gumagalaw. So, nasolve na yung issue dito. Hindi na siya umaalog ng sobra. Pero dito naman napunta. So yan lang naman. So kung medyo maselan kayo, yan, pa-adjust nyo na lang to or gawa nyo na lang siya ng DIY. Meron siyang carabiner, plastic. So pwede na rin pang hold ng mga bags or plastics. And meron siyang glove box dito para sa cellphone. Yan. And then may charging port siya dito sa loob. Take note na pag bumili kayo nito guys, isa lang ang ibibigay sa inyong key fob. Dapat dalawa kasi spare niya. So kung nawala to, ang gagawin nyo lang, magpapagawa ulit kayo sa pinagbilan nyo or sa Honda mismo. So basic pa rin, kung nakakiles na kayo, alam nyo nang gamitin ito. Napakasimple lang naman yan. May hole siya dito I'm not sure kung pwede siyang susian. So hindi ko lang alam. At hindi ko lang alam din kung para saan itong, so parang pwede siyang buksan So comment nyo na lang guys kung alam nyo kasi hindi ko alam. Basic pa rin ang kanyang mga control panels and LED ang kanyang gauge. So modern retro ang dating. Yung kanyang safety features, start and stop lang naman. Pwede nyong i-on and off yan. And yan, pag nakababa yung side stand, automatic magki-kill switch siya. Itong kanyang exhaust, maganda yung pagkagawa dito kasi parang symmetrical sa kanyang design. And hindi masyadong mataas, parallel siya sa kanyang body. Ang braking system pala na ito guys, naka-combi brake siya. At mapapansin nyo maliit ang kanyang disc brake. Maganda na yung may combi brake para at least
dalawa silang magbe-brake pag pinihit nyo yung front. So ganito yung kanyang pag-start. Madidetect na ito kapag yung key fob na malapit sa motor. So pipindutin lang natin. And antay lang tayo ng 2 seconds, 3 seconds. Pwede na siyang start. Yun. So pakita ko sa inyo yung kanyang brake. So ganyan, LED. Pag madilim, syempre maliwanag yan. Signal lights. Yan. So wala lang siyang hazard lights. No? Sana meron kasi malapad itong motor na to eh. Ito yung itsura ng front lights niya. Pag naka-high, tapos ito pag naka-low. Tapos makikita nyo yung DRL dito sa gitna. And then ito naman yung signal light sa harap. Alright. Kapag sasakyan na natin siya. Ang height ko is 5'10". So yan. Binaba na natin. Okay. So makikita nyo yung yan o. Naka slightly tiptoe pa rin tayo. 5'10" na yung height ko nyan. Yan. So what more yung mga nasa 5'6" pababa. Yan, talagang titingkayad kayo. Kasi misis ko nasa 5'3". Nakatingkayad siya. Kaya yung iba, pinapatabasan nila yung upuan para mas maging mababa at saka mas namipis ng konti kasi bubuka ka talaga kayo dito kapag Giorno yung gamit nyo. Yan. So something to take note of guys, kung kayo yung naghahanap ng mas size-friendly, height-friendly na scooter, then itong siguro kung i-compare natin sa Fazio Access, ito yung pinaka-least pagdating sa comfort pag naka-steady or naka-standby. Alright, so yan, mag-quick test ride tayo. So ikot lang ako ng saglit dito somewhere nearby pero idadaan ko sa medyo matarik na lugar. Kung alam niyo yung Aurora Hill, Yonila Hill, and yun yung pupuntahan ko. Aakyat lang tayo ng konti para matesting ang kanyang real world power. Kasi sa papers na ito, 11.6 Newton meters ang kanyang torque, yung kanyang hatak, at ang power niya is 8.6. So malakas na yun para sa isang 125, knowing na 4 valves itong Giorno na to, itong Giorno Plus. So noticeable na napaka-smooth ng kanyang pag-accelerate coming from low revs. Yan, at noticeable din guys ang kanyang tagtag. Ang tagtag sa harap tsaka sa likod. Pero sabi ni Bayaw, pag dalawa naman daw silang nakasakay, okay naman daw yung likod. Pero yung harap talaga masagwa. Medyo malapit siya sa Fazio. Yung Fazio kasi hindi ko talaga gusto yung stock nun. So ito, okay naman so far. Ito, medyo bibitin tayo ng konti. Banat tayo. Lakas. Malakas. Okay na rin ang kanyang hatak, kanyang port. So dito akit tayo. Tayo sa may bandang Yonila Hill and then balik lang tayo para matesting talaga natin. By the way guys, ang location ko is Baguio City. So alam niyo naman siguro dito na maraming akyatan at hindi matipid ang dito, ang gasolina masyado, saka mahal ang gasolina. The acceleration is smooth. Gaya ng sinabi ko kanina na expect na natin na very stable ang kanyang ride, which is totoo kasi napakalapad ng mga gulong nito. May fascia pa sa harap. Malapad. So kaya medyo parang mabigat din siya. And knowing na 116 kilograms ang kanyang weight, nakakapag-add talaga yon ng stability. Yung kanyang POV, yung ating point of view, so far okay naman. Hindi naman siya mahirap basahin yung kanyang panel gauge. So kitang-kita. So kasi pag yung ulo natin natatakpan ng araw, yan kitang-kita mo pa rin naman yung kanyang gauge. So kahit na LED yan, visible pa rin. I suggest guys, lagyan nyo ito ng cover kung may mahanap kayo. Hindi magasgas at hindi masira yung kanyang screen. Ayun kasi lagi kong ginagawa na gusto ko lagi maprotektahan yung panel gauge niya. Kasi umulan umaraw, yan lagi yung tinatamaan eh.
So yun lang yung masasuggest ko sa inyo. Nandito na tayo pababa. Yung braking neto smooth, pero yung stock na levers niya napakanipis. So kung wala kayong suot na gloves, mapapansin nyo na sobrang nipis na itong brake levers niya. So I suggest kung meron kayong pang-upgrade, palitan nyo na lang yung kanyang brake levers. Marami namang aftermarket dyan. And also, kung wala naman, lagyan nyo na lang siya ng rubber. Meron naman yung ganun eh. Para mas comfortable siya kapag nagbe-brake kayo. Yung braking performance naman, since naka-combi brake siya, kahit sa left lang kayong mag-brake, yan, kumakagat na rin yung harap likod. Expect nyo na mas malakas ang kanyang brake. Okay, sa mga non-combi brake. So far, so good ang kanyang braking pagdating sa downhill. Mas okay yung pag-brake niya, mas swabe kasi harap likod na. Power output, malakas na. So hindi ko na kailangan biritin ito kasi ramdam ko naman na eh. Ano? Okay, park brake, meron. Good sa good yan, very important sa isang motor. So akyat tayo para matest ang kanyang power output pagdating sa Matatarek. Para ito sa mga nagbabalak bumiyahe sa mga matataas na lugar katulad ng Tagaytay, Baguio. Ito tetestingin ko na para at least, no, 'di ba? Meron kayong idea kung gaano siya kalakas o gaano siya kaswabe. So dito tayo sa may Bitinan banda. Okay, yan. Teka, ilipat ko lang yung camera para makita mo. So nandito tayo sa Lunita Hill at itong part na to yung pinaka matarik. So first pa lang yan, meron pang mas matarik dun sa bandang taas. So dito nakabitin tayo ngayon and i-accelerate natin. Wow, nice. Ang suabe. Suabe. Nabitin pa tayo. Sin ko kanina yung pag-accelerate niya, hindi siya hirap, hindi yung sobrang nanginginig. Okay na okay pa rin. Ayan o. Maganda. Maganda ang kanyang power output talaga. Maganda rin yung hatak niya. Hindi nanginginig. Yung Fascio Siglui dati, dito sa area na to, wala, sobrang inig na. Sa akyatan na kayo nito, nasa 45, ganun, 45 kilometers to 50. Kayang-kaya niya. Kasi naka 4 valves eh. Right. Ito, nasa half throttle na tayo. 40. Lakas sa akyatan. Laking tulong ng 4 valves. And I believe sa 125cc na scooter or na motor, ito lang yung naka 4 valves. No? Yung iba kasi usually naka 2 valves lang. Para ka rin dito eh. Parang yung feel niya naka 150, parang ganun. Pero ito mas aggressive dahil na naka 4 valves siya. And then 125. Magandang combination ng engine performance. Yun. So far so good. So wala tayong magiging problema. Let's say nasa Marcos or Canon tayo or Nagilian, wala itong problema. Siguro kung meron akong Giorno or kung akin ito, ang ilalagay ko lang dito ay yung windshield, no? Kasi expose yung dibdib nyo dito eh. Nakakapagod yun kapag nagbabiyahe kayo, merong wind fatigue. Pero kung lang naman, city lang naman kayo madalas, yan, kahit hindi nyo nalagyan. Pero mas okay pa rin sa isang classic na merong windshield. Yung kasi yung preference ko kapag nagka-classic, gusto ko may windshield talaga. Nakakadagdag din ng bogey points, lalo na kung retro yung inyong motor. Generous ang kanyang floorboard. Kasya naman ang isang large bag dito. Hawig din sa Fazio. Parang ganun din ang kanyang space. Halong lang din. Pupunta tayo sa may medyo malubak. Kasi napapansin ko simula kanina, talagang matagtag yung kanyang suspension. Yung rear shocks niya, I suggest you go for it. Yun yung una yung i-upgrade na lang, yung kanyang shocks.
para mas talagang swabe, comfortable ang kanyang ride and feel. Kung may budget kayo guys, yun yung unahin nyo. I think may mga aftermarket naman na tong Giorno pagdating sa suspension. Ito, so bigyan natin ng konti. Okay, di pa tayo maabot ng 60. Naiksi kasi yung dinadaanan eh. Oh, yung chill niya. Okay, pagdating sa tight curve, siyempre wala kayong problema dito sa Giorno dahil napakalapad ng body, mabigat, saka malapad ang kanyang mga gulongs. Lubak test. So itong area na to malubak. Tagtag ng likod. Matagtag talaga yung likod niya. And harap, matagtag din. Siguro bawas ng konti sa bawas lang ng konti sa hangin. Pwede rin naman yun. Pero matagtag talaga siya. Kaya pag may lubak, talagang hihinto kayo or mag-slow down kayo para hindi masira yung kanyang ball race. Hindi masira yung mga bearings niya. Saka hindi maulog yung utak nyo. Busina check tayo dito sa may curve. Diba? So yun yung busina jack niya. Okay naman, medyo mababa. Mas matinis yung sa Faccio. Ito okay naman. Malakas talaga. Wala yung malakas to kaysa sa dating Faccio natin. 4 valves, iba talaga ang sipa ng 4 valves eh. So kung naghahanap kayo ng malakas na motor at yung budget nyo is nasa 100,000, magganito kayo. Kung mas importante sa inyo ang power, then Giorno Plus yung right choice dyan. Pero kung hindi kaya, may pagpipilian pa naman kayo. It's either yung Suzuki Access or yung Yamaha Faccio na below 100 SRT. At yan ang ating review para sa 2026 Honda Giorno Plus. Wala naman akong masabing masyadong negative dito sa motor na to, kundi yun lang, yung kanyang sobrang lapad, tapos yung kanyang suspension, and also yung mga minor na issues. So far, yun lang naman, according sa ating 2 days na paggamit dito sa motor na to. So, sa konsumo niya, umaabot ito ng 47 kilometers per liter, according sa Honda, pero sa real world, siguro around 40. Makikita naman yun sa panel gauge kung ilan yung tinatakbo niya sa real time. Kung nagustuhan niyo itong video na to, please like the video and also share nyo na rin siya. Save nyo na rin. Don't forget to hit subscribe for more scooter review. This is Scooter ni Vic, signing out. Ride safe sa inyo lagi and Godspeed. Goodbye.